Upang maiwasan na may masaktan at masawi tuwing may kalamidad sa bansa, ipinaalala ng pamahalaan sa publiko ang pakikipagtulungan, lalo na sa pagpapakalat ng maayos at totoong impormasyon para sa kaligtasan ng mamamayan. Si Paul Montimon magbabalita. Opisyal nang nagtapos ngayong Biyernes ang isang linggong Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction kung saan host ang Pilipinas. Sa nasabing komperensya, iginiit ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagpapakalat ng tamang impormasyon sa panahon ng sakuna. Naniniwala sa Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na disinformation ang dahilan kung kaya't marami ang nasasaktan at napapahamak pagdating sa pagdedesisyon kung ano ang gagawin sa gitna ng pagtama ng isang kalamidad o krisis sa bansa. Kaya naman upang matugunan ito sa lalong madaling panahon, tiniyak ng DND bilang pangunahing ahensya na inatasan tuwing may mga kalamidad ang pakipag-ugnayan sa lahat ng LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa maayos na paghanda hindi lang tuwing may sakuna, kundi bago mangyari ang kalamidad. We think that it is a great responsibility of government to build bridges in order for us to help each other, not only through exchanges of information, best practices, but actual help in times of need or even before that. Sa ngayon, masasabing halos hindi nagkukulang ang pamahalaan sa mga kasanayan gaya na lamang ng mga earthquake drills at iba pang paghahanda. Ngunit nito lamang nakaraang mga buwan nang maging sentro ng usapin ng publiko ang pangako ng pamahalaan na flood control projects matapos na sunod-sunod ang nangyaring pagbaha sa Kalakhang, Maynila dahil sa mga dumaang sama ng panahon. Maraming hanap buhay at tirahan ang naapektuhan at nahirapang bumangon dahil sa malawakang pagbaha sa lugar at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang tanong ngayon, ano ang kayang maibigay ng sapat na kaalaman tungkol sa pag-iwas sa kalamidad kung kulang naman tayo ng pasilidad at kagamitan? Sa kabilang banda, naniniwala ang pamahalaan na bumaba ngayon ang bilang ng mga nasasawi at nasasaktan tuwing may tumatamang kalamidad dahil na rin anila sa pag-uulat ng tamang impormasyon. Kasabay nito siniguro ng Pilipinas sa iba pang mga bansang kalahok sa komperensya ang mas maayos na pagpaplano lalo na sa mga rehiyon na palagyang tinatamaan ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at may iwas ang mga karanasang ito sa isyu ng politika para makapagsalba ng maraming buhay at kabuhayan sa gitna ng isang krisis. Because when we talk of local units, normally we insofar as I'm concerned and perhaps others are concerned, we have a tendency to view these units as political and democratic entities. But what we need to be building here when we talk of localities is the sense of community, the sense of kinship within a community, familiarity with each other, which we hope will develop conditioned responses when they face one phenomenon. And this is the spirit of community and probably the spirit of what we call bayanihan and the spirit of the barangay that we need to reinstill in some way or another. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montimon, SMNI News.